Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Philippine Azkals tinalo na Indonesia sa score na 0-1 pero nangakong babawi sa second leg ng semi-final sa linggo. Laban ng Azkals versus Indonesia, tinutukan ng Filipino football fans. Azkals team member Phil Young husband, kilabot ng bayan, maging ng mga taga-Indonesia. Dating Senador Ninoy Aquino kasama ang kabiyak na si dating Pangulong Cory sa bagong 500 peso bill. Imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa bagong 200 peso bill, mas maliit na. Isang babae inaresto ng mga pulis matapos magbayad ng peking pera sa Bataan. Mahigit 100 kilo ng botsa na ibabagsak sana sa palengke, nasabat sa Tarlac City. Paghahanda para sa kaarawan ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao, puspusa na. At 9 na araw bago magpasko, ilang batang bulag, nag-song and dance at nag-rap pa sa Christmas party na handog sa kanila. Pinalad ang Philippine Azkals laban sa Team Merah Putih ng Indonesia sa first leg ng semifinals match sa ASEAN Football Federation Suzuki Cup. Pero kahit nabigo ang ating koponan sa score na 1-0 o 1-0, nangako silang babawi sa susunod na laban sa linggo. Mula sa Jakarta, Indonesia, may report ang saksing si Mark Zambrano. Mark? Arnold, Vicky, nasaksihan ng GMA News sa first half ng laban ng dikitang depensa na naipasikat sa Azkals sa kanilang mga unang laro. Bagamat nakakalapit sa goal ng mga players ng Indonesia, hindi naging madali ang mag-execute ng offensive pattern dahil sa depensa ng ating koponan. Bantay sarado rin ng 6'3" man mountain na si Neil the Bus Etheridge ang goal ng unang ilang minuto ng first half. Nang umabot na sa halos huling 20 minuto ng playing time, nakalusot sa depensa ang striker ng Indonesia na si Christian Gonzalez, isang Uruguayan na naging naturalized Indonesian. Isang header na nailusot sa mga kamay ng goalkeeper ng Azkals. Ang pagpilit nating habulin ng loose ball ang nagbigay ng unang puntos ang laro sa Indonesia. Bagaman pagkakataon ng Pilipinas sa lumapit sa goal, hindi na sila nakapuntos buong laro. Arnold, Vicky, sa linggo, December 19, lalaroin ng do or die Game 2. Dito pa rin sa Gelora Bungcarno Stadium, alas 7 ng gabi dito sa Indonesia, alas 8 ng gabi naman dyan sa Pilipinas. Yan po ang pinakauling ulat mula dito sa Jakarta, Indonesia. Balik sa inyo. Hindi umubra ang malakas na depensa ng Philippine Azkals sa Team Merah Putih ng Indonesia sa unang pagharap nila sa semifinals match. Mula sa Jakarta, Indonesia, ang game analysis sa report ng ating saksing si Chino Trinidad. Chino? Actually, ako naniniwala na yung mga Indonesians ang hindi umubra dun sa depensa ng Arab sa opensa nitong sa depensa ng Pilipinas sapagkat yung isang in-score ni Gonzales doon sa laban na yon, tingin ko was a lucky goal. Pero masasabi rin natin na yung moment na nawala yung communication dahil sa ingay nung Gelora Stadium kanina, yun ang nagpahirap ng konti doon sa isang goal na yon. Could have been a scoreless draw at the end. Pero ganoon talaga, hindi tinatawag tayong breaks of the game. At yun lamang, kung yun lang ang pagkakamali ng Pilipinas din, aaminin natin na yun lamang ang tanging butas natin sa buong laban na yun. Nakita nyo naman siguro, agad dulo ay agresibo yung ating mga players na siguraduhin na hindi magkakaroon ng madaling shot o madaling goal itong Indonesia. Lahat sinalis sila talagang yun lang. Meron lang isang pagkakataon, Arnold, na nabutasan tayo and what a time for that goal to come. So sa ibang bahagi, no, yung pinag-uusapan dito, ano ang mood nitong koponan na ito ng ating bayan, yung koponan ng bayan natin, yung Azkals? Maniwala na kahit sa hindi. Itong koponan na ito, nandito sa lobby ng Sultan Hotel. At alam niyo ba, mas marami atang fans yung Azkals kesa doon sa team ng Indonesia. Dito nagkalat sila, pati si Coach Simon McDemini. Nandito sila Neil Etheridge. Pati yung mga Ilonggo na nakaupo lang dito, sila Ian Araneta. Ito, pinagkakaguluhan sila dito sa lobby. Hindi ito ang itsura ng isang team na natalo. Ito ay itsura ng isang team na naniniwala na kung ang dadalhin nila ng Indonesia ay yung game na dinala nila kanina, kung yun ang best ng Indonesia na ipapakita,
yung Linggo ay isang napakalaking opportunity, pero hindi yun darating sa kanila ng parang ihahain lamang. Kailangan ipakita nitong ASCAS na to yung tunay na bangis kung bakit kinikilala sila bilang isa sa most disciplined defensive team, if not the most disciplined team nito pong lugar na ito ng Asia. Uulitin ko sa inyo, everything not lost sa laban na ito. Meron pang laban sa darating na Linggo. Yung laban sa darating na Linggo, pinaka-importante, maka-goal tayo ng isa doon at hindi na maka-score dahil itong team na ito ay hindi na magbibigay ng isang pagkakamali muli. Yun ang mag-i-spell ng difference dito po sa laban na ito na magaganap sa Linggo. Uulitin ko sa inyo, hindi isa, ngunit dalawang laban. Baka natataranta na yung buong bayan natin. Hindi. Itong ASCAS na to, uulitin ko sa inyo, far from being defeated sa punto na ito. Alam nila na mapakarami pa ng pagkakataon, lalong-lalo merong 2 araw na pahinga na makapagre-recharge sila. Napakataas ng kumpiyansa ng koponan na ito kahit na ito ay natalo ng isang tinatawag na kidlat or what we can call a lucky goal at this point. Mataas pa rin ang kumpiyansa kahit na sa punto na ito ay merong isang goal na hahabulin. Pero kailangan i-consider, di ba pag nakascore tayo sa Linggo, 1.5 yung dali up tayo dahil away tayo. Tayo na sa aggregate. Okay. May pag-asa tayo. Ay, tinanong ko lang kay Coach para sigurado dahil ang isang goal, napakalaking bagay para sa atin sa Linggo. Yun ang initial natin. Maka-score tayo ng isang goal at yun ay malaking bagay. Yung susunod, yun ay darating na siguro para sa ASCAS ng Pilipinas. Okay, maraming salamat, Chino Trinidad, live po mula sa Indonesia. Una sa saksi, mahigit 1 linggo na lang, Noche Buena na mga kapuso, kaya panatilihin ninyo ang pagiging mapanuri sa inyong binibili. Sa Tarlac City, mahigit 100 kilo ng botsa na i-deliver sana sa palengke ang nasabat ng mga otoridad. Narito ang report. Sa palengke sana ang bagsak ng tipak-tipak na karneng botsang ito kung hindi pa nasabat ang pinagsanib na pwersa ng CIDG Tarlac at Tarlac City Police. Pinaghiwalay pang ikinarga sa isang tricycle at isang pickup truck ang may 140 kilo ng karne, pero pareho silang di lumusot sa otoridad. Arestado ang may dala ng tricycle at pickup na magkapatid pala, ang 20 anyos na si Jojo Magtoto at 23 anyos na si Reynante Magtoto. Maya-maya pa ay lumapit sa pickup ang ama ng dalawa na si Alex Magtoto. May pwesto pala ang pamilya sa palengke. Agad itong pinuntahan ng mga operatiba at dito natuklasang may supot-supot pang botsa ang nauna ng ipinuslit. Ayon kay Dr. Juliet Parairo, City Meat Inspector ng Tarlac, bigla raw naging laganap ngayong taon ang pagbebenta ng botsa sa kanilang lugar. Mula noong 2008 hanggang 2010, wala nang double dead na ganyan karami. Ngayon po napakarami nito at significant siya. Kaya naman tuloy ang paalala ng National Meat Inspection Service. Suriin ang mga bibiling karne. Ang karneng botsa ay masangsag at ang kulay hindi pantay. Merong maputla at meron ding sobrang pula. Magtaka rin kung walang balat. Tinatanggalan kasi madalas ng balat ang double dead na karne sa dami ng pasa nito. Magduda rin kung masyadong mura ang halaga. At para makasiguro pa, tingnan kung may nakapasigil sa tindahan na certificate mula sa NMIS. Para sa saksi, Steve Delisa nagulat. Sa ibang balita, inilabasan ng Bangko Sentral ang mga peso bill na may bagong disenyo as security feature. Sa bagong 500 peso bill, magkasama na sina dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Pero sa bagong 200 peso bill, kapasimbasing mas lumiit ang imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Saksi si Lay Alves. Kung dati ay solo ni dating Senador Ninoy Aquino ang 500 peso bill, ngayon hindi na siya nag-iisa. Sa bagong 500, kasama na niya ang kanyang kabiyak, ang yumaong Pangulong Cory Aquino. At kung mapapansin ninyo, hindi na nakapangalumbaba si Ninoy kundi nakangiti na. Makasaysayan ang bagong 500 peso bill dahil ang nakapirma ang kanilang uniko ihong si Pangulong Noynoy Aquino. Tampok din sa bagong 500 ang imahe ng 1986 People Power na siyang nagluklok kay Mrs. Aquino sa kapangyarihan. Iprinisenta ito sa Pangulo at kanyang mga kapatid. Sa kanyang pasasalamat, naisingit pa ng Pangulo ang pagbibiro tungkol sa kanyang love life. It does make me happy as a son and as a Filipino to have my parents in the same banknote. It is a testament to what they sacrificed for our people and a testament to their love for our country. It also serves as a constant reminder for me that my parents were more fortunate than I in finding that person that made them whole and allowed them to achieve the heights that they did. Last time I checked, no other banknote in the world has both parents and child on the same bill. Kulang na lang po yata. Kulang na lang po talaga
ang bunso kong kapatid si Chris at si Bimbi. Ayon sa BSP, bago pa man maging Pangulo si Pinoy, ay buo na raw ang planong idagdag ang imahe ni dating Pangulong Cory sa 500 peso bill. Pero hindi lang ang 500 piso ang nagbago. Sa bagong 200 peso bill, makikita pa rin ang imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ngunit mas maliit na ito ngayon kumpara sa dati. Sentro pa rin naman ng bagong 200 ang ama niyang si dating Pangulong Diosdado Macapagal. Ang anak ni dating Pangulong Arroyo na si Luli at kapatid na si Arturo ang dumalo. Nagkamay sila ng Pangulo. At nagbeso rin sa Aquino Sisters. At nang tanungin ang dating presidential daughter tungkol sa kanyang pagbabalik palasyo, meron po ba kayong gusto sabihin kay President? Good afternoon. Because we were invited, and so don't put any meaning into things that are not there. You know, so don't try to make intriga where there's none. hindi naman nagbago ang kulay ng mga peso bills, pero mas bata na ang imahe ng mga dating Pangulo at mga bayani rito. At sa likod ng mga perang papel, bida naman ang mga magagandang tanawin at kakaibang hayop ng bansa. Sa 20 pesos, tampok ang Banawe Rice Terraces at ang Palm Civet. Ang Taal Lake at ang Isdang Maliputo naman ang makikita sa likod ng 50 pesos. Sa 100 piso, masisilayan natin ang mga imahe ng Mayon Volcano at Butanding. Sa 200 peso bill naman, nariyan ang Chocolate Hills at Tarsier. At sa 500 pesos, ang Puerto Princesa Subterranean River at Blue Nape Parrot. Dahil sa mas pinatinding security features, ayon sa BSP ay mas mahirap daw pekein ang mga bagong pera na ang serye ay pinangalanang The Currency of Hope and Change o pera ng pagbabago. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi.